Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta na kayong lahat? At isang maligayang pagbati ng bagong taon ngayong 2021. Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, kamusta na kayong lahat dyan mga kapatid sa ating satellite mission dyan sa Barangay Payatas, Quezon City sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben. Blessed New Year 2021 sa inyong lahat. At gayon din sa lahat ng ating mga friends and followers all over the world. Wherever you are right now, blessed New Year to all of you. Amen? So mga kapatid, isang pinagpalang araw ng bagong taon at nawa ay tayo ay magsimula sa panibagong taon na mayroong pananampalataya sa Panginoon na upang patuloy nating lakarin ang buong taon na mayroong pag-asa, pagpapala, paghihintay, at pag-unawa na kung saan ang Panginoon lang ang pwedeng magbago ng lahat ng ating sitwasyon. Ang Panginoon ang pwedeng magbago ng lahat ng ating pamumuhay. Amen mga kapatid. So napakahalaga ng pananampalataya. Simulan natin ang paghakbang sa panibagong taon na mayroong pagpapatuloy sa ginagawa natin sa Panginoon. Amen mga kapatid. So kung ano man ang iyong pinagtatrabahuhan ngayon, so ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay, kung ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay estudyante, sa ano-anong uri ng larangan. So ang aking paanyaya sa inyo mga kapatid ay simulan natin yung paghakbang ng panibagong taon na may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Mayroong pagkakaunawa sa mga salita ng Panginoon. Mayroong pag-asa sa mga salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kasi yun yung ating magdudulot sa atin ng lakas. Lakas upang bumangon sa araw-araw, magpatuloy, lumakad. Di ba mga kapatid? Upang maging matuwid yung ating paglalakad tungo sa kung ano man ang hinaharap natin na mga sitwasyon, ano man yung pinagkakaabalahan nating trabaho. Amen mga kapatid. Kasi kung walang pananampalataya, walang pag-asa. Kaya sa sitwasyon ng mundo na ating hinaharap, maraming problema. Paano natin haharapin ang mga pagsubok kung walang pananampalataya at walang pag-asa sa Panginoon? Diba mga kapatid? Hallelujah. Kasi ang Panginoon na ating sinasampalatayanan ay dakila at makapangyarihan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So ipagpapatuloy natin mga kapatid ang ating inspirational message tungkol sa The Great Command series or ang Dakilang Utos, episode 8. So, nawa ay patuloy kayong sumusubaybay at nakakaunawa kung paano natin sinimulan ang episode na ang series na ito at marami na kayong natutunan at naunawaan. Ngayon ang ating subtitle ay ibibigay sa inyo ay tungkol sa faith, hope, and love. Amen. So mga kapatid, bago tayo magsimula ng taon sa taong ito, ng 2021, magsimula tayo sa Panginoon ng mayroong pananampalataya. Amen? Anong uri ng pananampalataya ang iyong nilalakaran? Di ba? Kaya kung tayo ay nasa Panginoong Hesus na, dapat na tayo ay nagpapatuloy sa pakikinig, pag-unawa, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amin mga kapatid. Kasi hindi tayo na nabubuhay sa mga
tradisyon, kultura, at mga pamahiin. Amin mga kapatid, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. The just shall live by faith. Amin mga kapatid. Kaya nga sabi nga sa Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Amen mga kapatid. So ganyan ang pananampalataya. Nais nating maging matuwid. Nais nating lumakad sa buhay na maayos at mayroong katiwasayan, kapayapaan, kagalakan, kapahingahan. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 17 ay ang ganap ay mababuhay sa pamagitan ng pagsampalataya. Amen mga kapatid. So, faith. Doon tayo mabubuhay. Yung pagiging ganap sa Panginoon. Kaya doon natin na ipapakita sa Panginoon na isasagawa yung kautusan na ibigin mo ang Diyos. Di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, ang pananampalataya mga kapatid ay hindi lamang sa magitan ng yung pagising mo sa umaga, gawa ka ng trabaho at diretso ka sa trabaho, pray ka ng 5 minutes, pasok ka sa simbahan isang beses sa isang linggo. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin ay mayroon tayong deep longing or yung paghahanap sa Kanya na mayroong yung diligent na paghahanap sa Panginoon. Kaya nais ng Panginoon, ano man na ginagawa natin sa araw-araw sa ating pamumuhay na dapat iniisip natin ang Lord. Ano ba ang sinasabi ng Lord tungkol sa ganito? Ano ba ang solusyon sa problema na ito? Di ba? Nais ba ng Lord na pumunta ako doon? Or nais ko lang? Nais ba ng Lord na mag-shopping ako ngayong New Year? Amin mga kapatid. So mga ganon, dapat magunawaan natin na dapat nating inaalang-alang lagi ang kalooban ng Panginoon. Diyan na natin masasagawa na iniibig natin ang Panginoon. Amin mga kapatid. Kaya ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. So mga kapatid, ang pananampalataya ay nagsasabing ang sabi sa Hebrews chapter 11, ito ang sabi niya, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanyang mga nagsisihanap. Ayan? Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung maalala nyo yung paalala natin nung nakaraang bago tayo mag holiday break na ang Panginoon laging kumakatok. Ang Panginoon laging kumakatok sa ating puso, sa pintuan. Na kung sino man daw ang makarinig sa Kanya, at siya ay magbubukas ng pinto, siya ay papasok at siya ay makisalo sa ating hapagkainan. Kaya mga kapatid, nais mo bang sumampalataya sa Panginoon? O sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Binuksan mo ba ang pintuan para sa Panginoon? Dapat lamang na binubuksan mo ang pintuan para sa Panginoon dito
Sa lahat ng iyong mga ginagawa sa buhay, ano man ang ating pinagkakaabalahan, dapat inaalang-alang natin ang Panginoon. Lalo na, karamihan sa atin nagsiselebrate ng tradisyon na kung saan pagpasok ng bagong taon, meron ka talagang handa sa lamesa mo, meron ka talagang pagkain, meron ka talagang regalo, or meron ka talagang marami lang, kung ano-ano lang nang gusto mo. Meron kang paputok. Di ba? Di ba mga kapatid? Kaya nga sinasagawa ninyo ang lahat ng mga tradisyon at lahat ng mga uri ng mga paniniwala na nais nyong isagawa. Pero ang tanong yung pagsampalataya sa Panginoon ay ginagawa nyo rin ba ng higit sa anumang mga tradisyon? Or ginagawa nyo ba yung mga tradisyon na yon dahil sa pagsampalataya sa Panginoon or dahil lamang sa tradisyon? Di ba mga kapatid? Kaya nasasabi dito, may sinasabi dito sa Romans, may sinasabi dito sa Romans chapter 14 na nagsasabing ganito. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sinuman ay hindi namamatay sa sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Amen mga kapatid. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya ay maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Amen. Hallelujah. So naunawaan natin mga kapatid ang naisabihin ng Romans chapter 14 verse 6 na kung saan anuman ang ating ginagawa sa buhay, ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya kung nagsiselebrate ka ng lahat ng kapistahan, lahat ng mga anong uri ng mga tradisyon mo, ginagawa mo para dapat sa Panginoon. Pero ang tanong, nasa Panginoon ba yan? Amin mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung takahay tayo kumakain, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. At lahat ng ating mga ginagawa sa buhay ay inialay natin para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, yun ang pananampalataya na anuman ang ating mga ginagawa at anuman ang ating mga ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay at binibigyan natin ng puwang sa ating buhay, dapat naroon ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Balik tayo doon sa Hebrews chapter 11 na sinasabi niya dito. Ang sabi nga niya dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y mga nagsisihanap. Mga kapatid, hinahanap mo ba ang Panginoon? Diba? Yun ang tanong dito. Yung mga those who are diligently seeking Him. Kaya hinahanap mo ba ang Panginoon sa panibagong taon mga kapatid? Ako ay nagpapaanyaya sa inyo na hanapin mo ang Panginoon diligently. Amen? Kasi yun ang tanong, ang nais ng Panginoon, hanapin mo siya ng diligent na paghahanap. At siya ay magbibigay sa iyo ng gantimpala pag siya ay iyong nahanap.
Amen mga kapatid. Hallelujah. Balikan mo. Isulat mo to ang Hebrews chapter 11 verse 6 upang magbigay sa iyo ng encouragement. Mag-drive ng iyong nung desire na I want to know the Lord. Di ba? Amen mga kapatid. So, ganun ang ating simulan sa taong ito mga kapatid. Drive yourself. Seek the Lord. What the Lord? Ano ba yung nais ng Panginoon? Ano ba ang kinatago ng Panginoon? Saliksikin ko talaga yan. Hahanapin ko talaga yan. Amin mga kapatid. Yun ang makakapag-please sa Panginoon. Magbibigay ng kalugod-lugod daw, sabi niya, dito sa mga lumalapit sa Diyos. Papatunayan daw nila na mayroong Diyos at sino man sa Kanya ay hahanap, siya ay magbibigay ng gantimpala. Amen mga kapatid. Kaya nga kung maalala ninyo yung ating pinag-aralan nung nakaraan, nung mga early episodes ng ating The Great Command series, na kung maghanap ka sa Panginoon, siya ay magpapahayag sa iyo. Siya ay magpapakita. Hindi lang yun. Hindi lang yun mga kapatid. Siya ay mananahan sa atin. Amen? Dito sa ating puso. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoon ay meron ding tinatawag na pag-aasa or pag-asa or paghihintay. Pag-aasa sa Panginoon. Hope. Ano yung hope na sinasabi ng Lord dito? Na isipin mo kung ano ang mga hinaharap nating mga sitwasyon ngayon, hindi man pare-parehas ang sitwasyon ng lahat. Merong umaangat, merong bumabagsak. Pero ang nais ng Panginoon na kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, meron tayong hope. Hope. We have to hope in the Lord. Kaya ang sabi niya dito sa Romans chapter 4 verse 13, na kung saan ang pangako ay binibigay sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya at pag-asa. Kasi ang pangako ng Diyos ay mayroong panahon, may tamang oras na darating, ngunit kailangan natin sa paghihintay yung pag-asa. Amen? Hallelujah. So sabi niya dito mga kapatid sa Romans chapter 5, sa pamamagitan din naman niyang nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo, nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanyang dakilang biyaya, tayo ay nagre-rejoice or nagagalak sa pag-asa na ating hinihintay sa iyong kaluwalhatian ng Diyos. Amen mga kapatid. So yun yung hope. Na meron tayong paghihintay sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, binibigyan tayo ng halimbawa ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa Roma chapter 4 verse 16, na kung sinasabi niya rito na for it is by faith that it might be grace. Di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya upang ito ay isang
biyaya. Na sinasabi niya dito na yung pangako ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan sa pamagitan ng pagsampalataya upang ito ay makuha natin yung biyaya. Kaya nga binibigay na example ni Apostol Pablo itong si Abraham. Sabi niya nga dito, dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Ang sabi niya, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niya ang kanyang pananampalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Amen? Na kahit hindi mo pa nakikita ay iniisip mo na andyan na. Yun ang pananampalataya. Na meron kang hinihintay. Sabi niya, ulitin natin na nagbibigay ng buhay sa mga patay na tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Oh. Diba? Naunawaan mo mga kapatid? Yun ang pananampalataya. Na mayroon, darating yan. Kung ano yung hinihiling mo sa Panginoon, asahan mo na mangyayari. Yun ang pananampalataya. Amen mga kapatid. Pagpatuloy natin. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. See? Sabi niya, merong sabi niya, who against hope believed in hope. That he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. Mga kapatid, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was 100 years old, neither yet the hundredness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Kaya mga kapatid, kailangan na yung pananampalataya ay kailangan maging matapang, matatag sa paghihintay sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Upang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hallelujah. Amen mga kapatid, naunawaan natin. So, magkasunod, ano yung love? Faith, hope, and love. So, doon tayo sa love. Kaya, yung kautusan ng Panginoon na you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And you love your neighbor as you love yourself. Amen mga kapatid. Matthew chapter 22 verse 36. Pwede mo rin mabasa sa Mark chapter 12. Amen mga kapatid. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng tinatawag na love or pag-ibig. Kaya nga, ito ay binigay ng Panginoon na dakilang utos. Na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 'Di ba? Kasi wala tayong kakayanan upang matupad ang lahat ng mga kautusan. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating mga inaral, na hindi tayo magiging perfect sa pagsunod sa mga kautusan. Doon sa 1
Testament, sa First Covenant, sa Old Testament na kung saan binigyan tayo ng law. Pero napakabuti ng Panginoon na tinupad niya yung kautusan. Tinupad ng Panginoong Hesus ang kautusan upang tayo ay malaya. Tayo ay lumaya sa kautusan at sa kaparusahan ng kautusan na hindi natin natutupad. Kaya sana po tayong ating pagsampalataya, yung pagsunod sa Panginoong Hesus. Doon tayo sampalataya kasi siya yung naging siya yung umako ng lahat ng kasalanan ng kautusan. Siya yung umako ng lahat ng kaparusahan doon sa kautusan. Kinuha niya lahat. At tayo ay malaya basta tayo ay sampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga inutos niya na para sa atin, iniwan niya sa atin yung love. Ngunit mga kapatid, yung love, ito yung nais mong Panginoon na maipapadama natin sa ating kapwa. Kasi naramdaman natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Kasi mga kapatid, una-una, yung pagsampalataya sa Panginoon, naunawaan mo kung paano ka inibig ng Diyos. Kung bakit ka sumasampalataya sa Diyos, kasi naunawaan mo na paano Kanya inibig. Na dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, ibabalik mo rin sa Kanya yung pag-ibig. Dahil naunawaan mo na inibig ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang bugtong na anak ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon nag-uugat yun mga kapatid sa love. Love. Kaya binigyan ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun ang hiwaga ng paano mo makikilala ang Diyos. Yun ang kahiwagaan. Yung misteryo ng tinatawag na yung pananampalataya. Yung pagsunod sa tinatawag ng Lord na love your neighbor as you love yourself. Kaya kung hindi mo nagagawa ang bagay na ito mga kapatid, baka nagkulang ka. Baka may pagkukulang ka sa pananampalataya sa Panginoon. You have to, yung bang sinasabi natin na nakaraan na siyasatin mo ang iyong sarili. Kung mayroon kang pag-ibig sa Diyos, dapat mayroon ka rin pag-ibig sa kapwa. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So punta tayo sa Matthew chapter 7 verse 12. Anong sabi niya? Matthew chapter 7 verse 12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Second commandment na sinasabi niya dito na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya kung iniibig natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili, gawin natin ang mabuti sa ating kapwa. At ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay babalik sa atin. Kasi iniisip natin na ito rin ang nais kong gawin ng sa akin ng tao. Na kung sino man. Aking mga kasamahan sa trabaho, sa kumpanya, o saan ko man sila nakikita, gagawin nila rin.
maayos din ang kanilang pagtrato sa akin. Di ba? Na kapatid, kaya kung binibigay mo yung pag-ibig sa kapwa, babalik rin sa iyo ang pag-ibig sa kapwa. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So ang dakilang biyaya, punta tayo mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 13. Ito ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians dito sa unang Korinto. Though I speak with the tongues of men and of angels but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbals. Para lang daw ang pumpyang. Na kahit nagsasalita ako na wala akong pagdamdam ng pag-ibig, para lang akong raw pumpyang or yung mga cymbals at saka yung brass na yung pinapatunog. Di ba mga kapatid? And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love suffers all and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, sabi dito sa verse 8. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. But love, mga kapatid, it will never fail. Yan ang pangako ng Diyos. Amen? So sa chapter 13, sabi niya rito, And now abide faith, hope, and love. And these three, but the greatest above of these is love. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So ganun. Dapat pag na-realize mo, pag hinahanap mo yung Panginoon, ng diligent na may paghahanap, mga kapatid, anong sabi doon? Babalikan mo yung Hebrews chapter 11. Siya ay magpapahayag sa'yo. Siyang magbibigay ng gantimpala sa'yo. Kasi bakit? Kailangan mo siyang ma-realize na matuklasan mo siya, yung kanyang misteryo, yung kanyang hiwaga. Siya yung pag-ibig. For God is love. Amen? So yan dapat ang ating nadadama sa ating kalooban. Ang tatlong ito ay, sabi niya, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen mga kapatid. Kaya ano ang pinapaalala sa atin tungkol sa pag-ibig? Na, kung babalikan natin yung 1 John, chapter 4, verse 7, ano sabi niya rito mga kapatid? Beloved, let us love one another, for love is of God.
And everyone who loves is born of God and knows God. Kung ikaw ay umiibig, ay pinanganak ka ng Diyos. At ikaw ay nakakakilala sa Diyos. He who does not love does not know God, for God is love. In this love, the love of God was manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him, upang tayo ay mamumuhay sa pamagitan niya. In this is love, not that we love God, but He loved us, and He sent His Son to be the propitiations for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen, mga kapatid. So, kaya yun ang kahiwagaan ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, hallelujah. Glory to God. Sa pagsimula ng ating panibagong araw sa Panginoon, ano man ang harapin natin sa buong taon, tayo ay humakbang sa pagpapaalala ng Panginoon na dapat ay tayo ay sumampalataya, magkaroon ng paghihintay at pag-asa sa Panginoon at umibig sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, faith, hope, and love. Amen? But the greatest of this is love. Hallelujah. Hallelujah. So, glory to God, mga kapatid. At ako ay patuloy na nagagalak sa panibagong araw ng taon na tayo ay nagsasama-sama sa pagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. At nawa ay patuloy na magkaroon tayo ng desire, mga kapatid, na magpatuloy sa pagsahanap sa Panginoon, sa pagsaliksik sa kanyang mga salita, sa pagsunod sa kanyang mga commandments. Kaya ngunit bago yun, mga kapatid, maisakatuparan, balikan natin ang katanungan na ang Panginoon patuloy na kumakatok sa ating pintuan. Pagbubuksan mo ba ang iyong pintuan para sa Panginoon sa taong ito? Patuloy na kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso. Doon siya papasok, mga kapatid. At pag pinayagan mo ang Panginoon na makapasok sa iyong tahanan, siya ay papasok at makisalo sa iyo. At gagawin kanyang tahanan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, glory to God. Hallelujah. So, maraming salamat, mga kapatid. At tayo ay yumuko ng saglit para sa panalangin. Saan ka man dako ng mundo sa mga oras na ito, ako ay nagpapaanyaya sa inyo, mga kapatid at ating mga kaibigan. Sabay ka sa aming panalangin. Pikit lang natin ang ating mga mata. Buksan natin ang ating puso. Bigyan natin ng daan ng ating Panginoon sa konting katahimikan. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya na kung saan kami ay dumating sa panibagong taon upang, Panginoon, harapin ang panibagong lakbayin ng buhay na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, gabayan, pangunahan, Panginoon, sa aming paghakbang sa panibagong taon.
Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa katagumpayan ng lahat ng aming mga harapin ng Panginoon sa taong ito. Ano man, Panginoon, ang aming harapin, alam namin na kasama ka namin palagi at you are with us, Panginoon. Lagi ka namin kasama sapagkat ang iyong mga salita ay siyang nagpapaalala sa amin na kasama ka namin sa araw-araw ng aming buhay. At Panginoon, dalangin namin, palaguin mo kami sa aming pagsunod sa iyong mga salita, palaguin mo kami sa spiritual na buhay, sa aming pagpapasakop sa iyong mga kautusan. Pagpalain mo, Panginoon, sa araw-araw ang aming mga lakarin. Ano man, Lord, ang aming pinagkakaabalahan sa buhay, trabaho, sa ating mga kaibigan, kapatiran. Pagpalain mo sila, Panginoon, na mayroong pag-aalala sa iyo at tawag, Panginoon, sa lahat ng oras na ikaw lang aming kailangan sa araw-araw, sa aming pamumuhay. We thank you, Father God, at patuloy na humihiling kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa pagharap sa panibagong taon, Lord. Ano man ang hinaharap ng aking mga kaibigan, ano man ang sitwasyon nila, Panginoon, ang man may mga karamdaman ay aking tinataboy sa pangalan ni Jesus at I declare healing sa sino man ang may karamdaman at sino man ang mga nahihirapan at ang Panginoon ang siyang magdulot sa iyo ng kapahingahan. At sa aming mga kapatiran, Panginoon, dyan sa Barangay Payatas, Quezon City, pagpalain mo kanilang mga buhay, pamumuhay sa araw-araw, bigyan mo sila, Panginoon, ng katatagan, kalakasan, pagkaloob mong kanilang mga pangailangan, Father God. Sa aming mga volunteers and members, panguna ni Sister Joanne, si Brother Ben, pagpalain mo sila sa kanilang panguna, Panginoon, palaguin mo lahat ng aming mga miyembro sa kanilang espiritual na pamumuhay, Panginoon. Pagpalain mo sila ng paggabay, proteksyon, pag-iingat mo sa kanilang buhay sa araw-araw. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At pagpalain, Panginoon, ang aming misyon na sinimula dyan sa Barangay Payatas at palaguin mo ito, Panginoon, pagkaloob mo, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. So, maraming salamat sa iyo, Father God in heaven. Thank you, Father God in heaven. Sa lahat ng aking mga kaibigan, kakilala, kapamilya, saan mang lugar sila naroon sa buong mundo, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga mata at tenga sa pakikinig, pag-unawa ng iyong mga salita. At we pray, Father God, na sa maayos silang kalagayan sa mga oras na ito. At pagpalain mo, Panginoon, anuman ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pamilya at mga pinagkabalahan sa buhay. Salamat, Father God in heaven. Maraming salamat, Panginoon, upang aming masagawa, maibahagi ang iyong mga salita sa aking mga kapatiran, kaibigan, kapamilya. Thank you, Father God in heaven. Lahat ng ito, Panginoon, ang aking samot dalangin na may pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen at Amen. At mga kapatid, ako'y patuloy na mag-iwan sa iyo ng mensahe na patuloy lagi tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all, mga kapatid, and have a blessed New Year, new beginnings in this year 2021. God bless you all, mga kapatid.